gawain. Kaya yung susunod sana na generation, bago yung ato, nawala yung mga young professional, nawawala. Ayan, kaya kailangan sisikapin natin yung sila ay nasa gawain ng Panginoon. And then, stepping in the light, take 63. Let's sing all together with our loud voice. Marinig natin sa ating paligid at sa Panginoon ang ating pagkawitan. Let us sing. Trying to walk with the steps of the Savior, trying to follow our Savior and King, shaping our lives by His blessed example. Happy, how happy the soul that we praise ourselves. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, carrying paths of light. Second now, pressing more closely to Him who is living. When we are tempted to turn from the way, trusting the arm that is strong to defend us. Happy, how happy our grace has shaped our love. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, treading paths of light, walking on footsteps of gentle deliverance, footsteps of faithfulness, mercy and love, looking to Him for the great freedom promise. Happy, how happy our journey of ours. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, letting paths of light. Last time, trying to walk in the steps of the Savior, upwards and upward will follow and guide. When we shall see Him, the King in His beauty, happy, how happy our faith that is high. Last chorus. Beautiful to walk. Amen. Stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, carrying paths of light. Amen. Let's pray. Dakila namin Diyos, kayo po ay aming itinataas sa aming mga buhay. Ipapasalamat po kami, Panginoon, sa pagtitiyan mo at sa pagkakataon na muli kami makapagtipon upang kami po ay sama-sama pong manalangin. Alam po namin, Panginoon, na mula sa inyo pong mga salita at sa pagkagawa ng mga nauna pong mga mananampalataya, kung paano po ninyo pinahalagaan ang araw po ng sama-samang pagtitipon para po sa pananalangin. Naway sa mga huling araw, Panginoon, ay tulutan niyo, Panginoon, na makita kami na kami po ay maging tapat, Panginoon, hindi lamang, Panginoon, sa mga araw na gusto namin sa aming buhay, bagkos sa mga araw na inilaan niyo po para sa amin. Pakatibayin niyo po nawa ang pananampalataya po ng bawat isa at sa buong miyembro sa buong church, Panginoon, ng Macedonia Faith Christian Baptist. Ako po'y dumadalangin sa iyo, Panginoon, na naway mapahalagaan po namin ang mga katulad po ng ganito pong mga gawain, Panginoon, ng sama-sama pong pananalangin sa pilang Diyos. Naway, Panginoon, kayo po ang siyang magbalak sa gabi ito. Bless niyo po, Panginoon, ang bawat isang narito. Iparanas niyo po ang dakilang katapatan niyo po, ang dakila po ng inyong pong pagpapala sa bawat pong isa. At naway kayo pong siyang aming matitaas sa gabi pong ito sa aming pong sama-samang pananalangin. Bigyan niyo nawa ang aming dalangin na ay po, Panginoon, sa inyo pong mga kalooban. Ito po ang aming papuri, ang pagsambang pasalamat sa pangalan ng Panginoong Kristo Diyos at tagapagligtas namin. Amen. Amen. Muli tayong tumawid. Awitin natin ang At the Cross, page 77, At the Cross.
sing. Let's sing. Alas, indeed, my Savior did, and did my soul then die. Would he because that secret end for such a world as I at the cross? Amen. Were at first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was her by faith I received my sight, and now I am happy all the day. And now what is for Christ that I have done? He rose upon the tree. Amazing peace, His grace alone, and love beyond His grace. At the cross, forever for the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by me I received my sight, and now I am happy all the day. But drops of grief can nearly break the breath of love I owe. Dear Lord, I give myself away. Please all that I can do. Let's chorus. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was her by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Amen. Awitin po natin ang God's wonderful people. Para po sa ating pagkakamay at pagkakasahay. God's wonderful people. Let's sing. I love the thrill that it gives when I get together with God's wonderful people. Love the thrill that it gives when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see all the happy faces, praising God in heavenly places. What a thrill that I feel when I get together with God. Wonderful people. Tayo po kamayan. Ang puso ko'y masaya, magkasama ko kayo sa Diyos umiibig. Ang puso ko'y masaya, magkasama ko kayo sa Diyos umiibig. Kahit ilang pagkakas ng mga panahon, magkasama ko kayo. Dahil sa Diyos ay umiibig. Amen. Praise God. To the glory po. Tayo po makaupo na. At muli po magandang gabi po sa bawat isa at maging sa ating pong Panginoon na kasama po natin sa ating pong kalagitnaan. Okay. At ngayon po, dadako po tayo sa memory verse. Memory verse. Okay. Ayan. So, paano umpisa natin? Alphabetical. Ng first name. First name. Sino mauuna? First name. Alphabetical ng first name. Aljon. Brother Aljon. Ikaw una. Sa Psalms 23, verse 1 to 2. Psalms 23, verses 1 to 2. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. So itong Psalms 23 ay kanta ni David. No? Tumutungo ito sa
sa nag-iisang pastor, which is yung Panginoon, na dapat yung Panginoon lang yung dapat nating nagiging tawag yung pinaka sinusunod sa ating buhay. Kasunod ng pastor na ipinalaga sa atin. At yung pastor na yun, si Jesus Christ ay nagbibigay ng lakas sa atin. Nakasulat doon, leading me beside the still waters. Sabihin, siya yung nagpapakain sa atin, siya nagpapalakas sa atin. Siya nagpapalakas sa atin. Yun lang. Amen. Praise God. From the verse. Sino sa next slide. From the verse, yun. Kay Jasmine. Jasmine. Proverbs chapter 12, verse 20. In the way of righteousness there is life, and in the pathway thereof there is life. So yung natutunan ko po na yung bawat ginagawa ng taong matuloy ay palaging patungo sa kabuhay. At ang ibig sabihin ng buhay ay may paglago o may development na nangyayari. Ibig sabihin, may magandang resulta kapag ang isang tao ay gumagawa ng kabuluhan. At sabi doon, there is no death. Ibig sabihin, may iwas sa kapahamakan na kapahamakan na pwede yung mangyayari dahil sa matuloy na ginawa. Sa atin po bilang mga Kristiyano, nais ng Panginoon na tayo ay maging matuloy sa ating pamumuhay, na makita sa atin na tayo isang liwanag at asin sa mundo. Upang sa ganun ay hindi tayo mapahamak ng mga teksto na pinapadala sa kanila. Kasi kapag nagpadala tayo sa mga teksto o mga kain sa kanila, ay doon na yung tinatawag na death. Ibig sabihin, maaari kang parusada ng Panginoon, mas buhay at siyempre hindi ka lahat maaari kang punin ng Panginoon. Amen. Praise God. Kaya dapat ayusin natin yung ating pamumuhay bilang isang mananampalataya. Okay, roll the verse. Sister Noy. Ay, hindi kami po sa devotion ko po, like, sa 2 Kings 2:2, and Elijah said unto Elisha, tarry here, I pray thee, for the Lord has sent me to Bethel. And Elisha said unto him, as the Lord liveth, and as thy soul liveth, I will not leave thee. So they went down to Bethel. So, ayan, itong story po ni Elijah sa Elisha. Ito po yung pinakamas tumatak sa akin na devotion ko ngayon. Kasi grabe po yung pagsunod po and yung obedience na po ni Elijah po dito. At nakita ko po dito na parang tumutukoy po siya, lalo na sa aming mga kabataan. No? Kasi bawat isa sa atin na Kristiyano, may binigay yung Panginoon na spiritual leader para sa atin. So parang katulad dito sa story ni Elijah at ni Elisha. Si Elijah yung binigay ng Panginoon na spiritual father or spiritual leader kay Elisha. And ayun, na-realize ko dito sa verse na to na kung totoong follower ka ni Jesus Christ, dapat marunong ka rin muna sumunod sa inilagay ng Panginoon sa inilagay ng spiritual leader. Kaya katulad ng, sa pastor ko. And ayun, sabi niya dito, tarry here. Sabi niya dito, manatili ka. Hindi pinilit ni Elijah, sa Elisha na sumunod sa kanya, na isama siya kung saan man pinapadala siya ng Panginoon. Pero nakita ko yung willingness na meron si Elisha na gusto niya sumunod. No, na kahit hindi siya pagsabihan ng ilang beses, na kahit hindi siya pilitin, na andun yung willingness sa kanya na gusto niya sumunod, gusto niya mag-follow, na kahit saan magpunta si Elisha, ay susunod siya. So, ayun, para sa akin po, maganda po siya
na ano na halimbawa lalo na sa aming mga kabataan, no, kasi yung mga spiritual leader or father na ibigay sa atin ng Panginoon, ay yung masisilbing natin, guide, para maging maayos yung pamumuhay sa pagtanda. No? So, katulad nito, alam namin na, na kami ay bata pa lang, hindi pa namin alam kung ano yung mga dapat gawin. So, yung spiritual father na yun, katulad ni Pastor at sa mga leaders, dapat po talaga na sinusunod sila. At ayun, pagpapakita ng yun na kasi parang hindi mo masasabi na kaya mong gawin yung bagay na pinapagawa ng Panginoon kung hindi mo kayang sundin yung ibinigay niya para sa'yo. So, ayun lang po na nawa, yung mga kabataan na katulad namin na magkaroon ng willingness at pagsunod sa sa ibinigay ng Panginoon. Amen. Amen, no? Si Elijah pala. Ay, si Elisha yung apprentice ni Elijah, di ba? Si Elisha ay good example ng isang follower sa kanyang leader. Napaka-obedient ni Elisha. Kaya dapat natin siya tularan bilang mananampalataya. Okay? And there are, sabi nga ni Sister Mary, may mga spiritual leaders na hindi na talaga ang Panginoon. Kaya kailangan natin susundin sa ating buhay. Minsan, nangingilam na sila sa buhay mo, di ba? Pero, bakit nangingilam minsan yung spiritual leader mo sa'yo? Kasi alam ng leader mo na mapapahama ka dyan. Kaya, minsan, kahit ayaw mo, nasasaktan ka, mangingilam talaga siya. Kasi, madadamay ang church din at the same time. Yung family mo madadamay kung hindi ka mag-iisip ng maayos at hindi ka susunod. That is why yung spiritual leader, ginagamit ng Panginoon para mag-enter dun sa buhay natin. Kasi upang ipaalam, iba yung mga prophet yung ginagamit ni Lord para ipahatid, magbigay ng warning. Kasi pag hindi ka ng warningan, may paparating sa yung kapahamakan. Sa panahon natin ngayon, wala ng prophet, yung ginagamit na ng Panginoon, yung mga pastor, yung mga leaders na yung ginagamit ng Panginoon. Kaya, tituit na, ayun po, yung mga advice ng mga pastor, papakinggan natin. Diba? Lalo kung yung pastor ay siya talaga ay spiritual. Kailangan natin yung pang-sacrifice sa mga bagay natin. Amen? Roll the verse. Amen. Sam. At Sam. Tapos ka na nakangan at Sam. Kasi konti lang tayo. Pero di ko nakapagkabit-kabit ng nabibigyan. Pwede, hindi ko po siya nakabukas. Sige, alam ko. Yung yung Luke 6 verse 47 to 48. Whosoever comes to me and hears my sayings and doeth them, I will show you to whom he is like. He is like, yung 49 na lang po pala. But he that heareth and doeth not is like a man that without a foundation built an house upon the earth. Again, which the stream beat vehemently, and immediately it fell, and the ruin of that house was great. And yung para sa buong devotion ko po yung naiintindihan ko po dito is yung yung mga bagay po na napapakinggan natin sa church, dapat po natin itong isinasagawa din sa mga ating. Kaya na rin po yung mga bagay na sinusunod po natin sa mga ibang tao. Yun din po yung dapat natin ginagawa. Kasi paano po natin ituturo yung isang bagay sa ibang tao kung hindi naman po natin kaya ipagod sa ating sarili. Ito po yung nabibigyan po. Amen. Praise God. Roll the verse at isang last. Second Chronicles chapter 20-14, and he was also walked in the ways of the house of Ahab, for his mother was his counselor to do wicked. So yung natutunan ko dito na medyo nakapag-attention ko dun sa sinabi niya sa pangalawa na and his mother was his counselor to do wicked.
mahalaga no na ako, personally, papasalamat ako sa Panginoon dahil yung parents ko. Good example talaga siya sa aming mga magkakapatid. Though, hindi naman tayo nasa perfect family, pero masabi ko na tinuruan talaga kami kung ano yung dapat namin. So, alam naman natin na dito sa story kasi si Ahab, asawa ni Jezebel, alam naman natin na hindi siya lumakad sa lakad ng Panginoon. And kung mababasa rin natin dito si Ahaziah na anak ni Atalia, hindi rin sumunod sa kalooban ng Panginoon. Which is yung sinundan nila kagaya ng lakad nila, si Ahab. So, naano dito na si Atalia na ina ni Ahaziah, na siya pa yung nagtuturo, nag-uusap sa anak niya na gumawa ng masama. So sabi doon, no, yung nanay niya, ang counselor niya, pag sinabi natin counselor, yan yung nagbibigay ng advice sa atin. Kaya mahalaga na sa mga magulang mo na dapat spiritual talaga. Rooted and grounded ng salita ng Diyos para yung mabibigay niyang advice sa mga anak na ay maganda. Kasi kung ano yung nakikita ng mas maliit sa atin, ng mga mas bata sa atin, ng mga anak, for example, yun yung gagawin yun yung gagayahin. Kaya maganda na bata pa lang sila, maturuan na sila, pabigyan sila ng advice na naaayon sa kalooban ng Panginoon. And ano lang, connection lang din sa mga natutunan sa mga verses kanina na sumunod sa pastor na inilagay. Kasi ano yun counsel yan ang binigay sa atin ng Panginoon. Kumbaga yung pastor yan yung nag-guide sa mga tupa, yan yung nagbibigay ng encouragement, ng review, yan yung taong masasabi natin counselor talaga na galing sa Diyos. At natutunan ko no na kailangan i-surround mo yung sarili mo doon sa mga taong makakatulong sa iyo. Spiritually, yung mabibilig ka spiritually, hindi lang materially, hindi lang physically, pero yung matutulungan ka spiritually. Hindi yung bibigyan ka ng mga advices na alam mo yun yung hindi masama na magbigay ng mga advices na makatulong sa atin materially, pero nakita ko dito sa verse na mahalaga na yung counselor natin talagang may pag-ibig sa Diyos yung may takot. Amen. Praise yan. Sino kwento mo? Si Ahab siya, si Jezebel. Si ano na yun, Ahaziah, sa si Atalia, yung Okay. Ayan. So, sa kung makikita natin dun sa kwento na yun, yung pagiging example, hindi na yung magulang. Bagkos yung mga sa atin na nagmamature tayo spiritually, dapat nagiging good example tayo. Diba? Sa mga magulang sa tahanan, pag nasa gawain ng Panginoon, yung mga ating mga kuya, maging good example tayo sa lalo sa atin na mga nag-serve sa Panginoon, nakatingin sila. Kasi namamanga sila sa buhay natin. Ang galing kumakanta pala sila Ate Jasmine sa choir, tumutusok pala sila. Namamangayan sila And then, ina-admire nila tayo dahil nakikita nila na faithful tayo sa Panginoon. And then, pati yung maliliit na ginagawa natin, tinitingnan nila yan. And posible silang malisod dyan kapag nakita nila yung maliit na bagay nila. At pag napisip sila, mag-cause yun ng kanilang panghihina spiritually at sa Panginoon. Diba? Lalo yung mga bago, especially yung bago. Pero kung matagal ka ng mananampalataya, hindi na dapat ganun. Diba? Yung mga bago, kailangan maging tayo sa kanila. Example tayo sa kanila. Amen? And 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brethren, be steadfast and immovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as we know that your labor is not in vain in the Lord. Amen? Ang ating achievements dito sa mundo ay dito lang sa mundo. Pero yung gagawin natin sa Panginoon, that is for eternity. For eternity. Nag-aaral ka ng 4 years sa high school, matitreasure mo lang yan sa loob ng 4 years. After that, wala na. Nag-aaral ka ng 4 years sa college, naging cum laude ka. After that, wala na, tapos na. Pero yung achievements na makukuha mo sa Panginoon, sa langit,
eternity. Hindi 1,000 years, hindi 1 million years, forever. Mag-treasure mo yung ginawa mo para sa Panginoon. Amen? Kaya magsikap tayo mga minamahal na kapatid. Huwag tayo mabulag sa mga bagay na nandito sa mundo. Okay? Huwag tayo mabulag. Bagkas pagulong tayo din sa langit. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen. Praise God. At alam ko, may natutunan tayo sa bawat isa dahil sa mga memory verse. Amen. Kaya nga ginagawa natin yun, may recite and then yung natutunan. Kasi may may natutunan yung iba na hindi natin natutunan. Okay, kaya yun dahil sa tulong nun, nalalaman natin yung mga bagay at nagagabayan tayo sa pamagitan ng kanyang salita. At ngayon po, dako tayo sa ating pagbibigayan, mga minamahal na kapatid. 2 Corinthians chapter 9, verse 6 hanggang 7. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly, or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Let us pray. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na kami po ay makapagbibigay sa inyo. Pagpalaan niyo ito, Panginoon, sa mga walang nakayanan, dalahin ito, Panginoon. Pagpapala niyo po sa buwan po ng mga kapatiran ng salayo, kami po ay makatulong, makasuporta sa inyo pong gawain, Panginoon. Alam namin na kayo ang siyang magbabalik at magbibigay ng mga biyaya at pagpapala sa bawat isa. Gamitin niyo po nawa kung sa labing ito para po sa ikalalaganap ng inyong Ebanghelyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen. God bless po sa ating pagbibigayan. Amen. Salamat po sa Panginoon. Salamat sa Panginoon at sa ating pagbibigayan. Daming wala na si Ate Sam lang malapit dito. Si Ate Sam lang ang malakas. Amen. Ate Sam lang ang malakas na. Nasaan kaya yung mga na-revive? Na-revive kaya talaga sila. Ayun. Ano nangyari? Saan ka sumulpo? Ha? Ano? Ang buhay ng mananampalataya, tandaan nyo. Tandaan nyo po yan, mga kapatid. Punong-puno yan ng challenges. Punong-puno ng challenges. Kung titigil ka, ikaw ang talo. Hindi talo ang church, hindi talo ang Panginoon. Ang talo ay tayo. Kasi tayo yung mawawala ng blessing. Okay? Kasi blessing yung prayer na nagsasama-sama, tapos yung pag-pray ka ng kapatiran. May problema ka, tapos dahil na prayer meeting, nalaman mo ng church yung problema mo, hindi ang dami nag-pray sa'yo. Diba? E di yung Panginoon ay mas lalo. And then yung blessing ng salita ng Diyos, diba? Yun yung mga blessing, yung worship ka sa Panginoon, may blessing. Napakarami yung blessing na matatanggap. Kaya nga blessing ang pag-attend ng gawain ng Panginoon. Amen? Kasi sikapin natin prayer meeting. I always told you na prayer meeting, pahalagahan yung prayer meeting. Kasi darating yung time, pagdadaanan natin yan, wala nang pagtitipo na ganito at mamimiss natin yun. O kaya baka naman prayer meeting nandun tayo sa sa lugar na ayaw natin. Kung saan may ibinigay sa atin na hindi tayo magagala. Okay? So yun po, no? And patuloy tayo maging tapat sa Panginoon, be faithful
unto death. Kasi dun ibibigay yung crown of life sa pagiging tapat natin. Okay? Pero pag humihinto ka, hindi natin alam kung ibibigay ng Panginoon yung crown of life. Okay? Open your Bible in Matthew chapter 7. Matthew chapter 7, verse 1 to 5. Matthew chapter 7, verse 1 to 5. So, nandiyan na po kayo. Pwede po kayong tumayo at basahin po natin yung sabay-sabay. Bilang pagdalang natin sa salita ng Diyos. Matthew chapter 7, babasahin natin verse 1 hanggang 5. Ready, begin. Judge not that ye be not judged. For with what judgment ye judge, ye shall be judged. And with what measure you meet, it shall be measured to you again. And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye? Or how wilt thou say to thy brother, let me pull out the mote out of thy eye, and behold, a beam is in thine own eye? 5. Thou hypocrite, first cast out the and shall see clearly to cast out the mote out of thy brother's eye. Amen. Tayo po manalangin, Panginoon, Kapila, salamat po at mag-aaral po kami ng iyong salita. Pangunahan niyo po kami, Banal na Espiritu. Hinihiling po namin ang makapangyarihan po ninyo magpagkilos sa inyo pong gawain sa prayer meeting na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen. Amen. Tayo po yung mga kupunan, mga kapatid. Alam niyo po, bago sa ating message, no? Nakakatuwa yung naganap yung Sunday sa revival ng mga kabataan. Talaga namang nakita niyo yung napaka-dynamic na revival, di ba? Nakita niyo, alam ko yung iba sa inyo, first time na nakita ng dynamic na revival, dynamic preaching, dynamic yung gawain, and then nakaka-bless dahil umabot ng 100 plus lahat ng kabataan at umupo na sa lapag yung mga kabataan dahil sa sobrang dami. And nakita ko na napakaraming kabataan na nag-surrender, isinuko yung kanilang buhay sa Panginoon. Okay? Isinuko sa Panginoon. Diba? Kung makikita niyo yung message ni Pastor Elias Bravo, grabe. Napakatindi ng kanyang mensahe. At talaga namang, sabi ko nga sa inyo mga kabataan, kapag napunta kayo na Pastor Elias Bravo ay makakatingin talaga kayo ng mga salitang hindi nyo magugustuhan. Napakatindi ng training ni Pastor Elias Bravo. Pero tignan nyo yung mga young people nila, napakarami. Nakita nyo yung people nila. Ang dami nilang young people. Hindi pa lahat ng grupo. Iilan lang yung sinama. Okay? Nakita nyo yung disiplina ng kanilang buhok. Diba? Walang gupit na mahaba. Yung damit, hanggang dito, talaga yung damit yung sa mga kababaihan na hanggang dito yung kanilang palda. Hanggang dito yung kanilang sleeve. Diba? Standard. Okay? At napaka-strict ni Pastor Elias Bravo. Pero kung titignan niyo yung gawain nila ay napakalaguna. Doon po yan sa lugar ng Sapang Palay. Okay, sa lugar po ng Sapang Palay. Napaka-dynamic, hindi lang ng dynamic si Pastor Bravo, dynamic din pati yung mga ministry nila. Okay? Dynamic yung surveying nila, ganun din. Halos araw-araw yung surveying nila. Si Pastor Bravo, araw-araw lumalabas para mag-surveying. And then, meron silang ang prayer vigil nila ay monthly. Monthly ang prayer vigil nila. Kaya, napakatindi. Okay? Ng challenge. At, natakot ba kayo kay Pastor Elias? Natakot na ba tayo? Dito, yung mga kabataan, no? Konting, lang, balat sibuyas lang, no? Pag naging pastor Elias Bravo, baka backslide ka, baka wala ka na sa gawain ng Panginoon. Yung mga lalaki dun, binabanatan nyo
pasalamatan yun, magpasawaw. Sabi ko nga, no, sana ilagay man lang dito si Pastor sa Bravo kahit isang buwan, no, para tumino ang mga matitigas ang ulo. Bawal lang matigas ang ulo doon kaya Pastor sa Bravo. Talagang ano talaga, maakakita. Okay? At, ayan. So, hindi tayo katulad ni Pastor sa Bravo, pero alam niyo mga minamahal na kapatid, kahit hindi tayo katulad ng nagpastor ngayon, nasa tao ang pagsunod. Amen? Nasa tao ang pagsunod. Ang Panginoong Diyos niya, halos ibuhos niya na yung galit niya, pero ang tigas pa rin ng ulo ng mga Hudyo. Diba? Mas matindi yung galit ng Diyos ay Israel, dahil sa pagpapasawa ng Israel. Pero wala, sobrang tigas talaga ng puso ng tao. Sobrang tigas. Okay, so balik tayo sa pag-aaral natin. Wala kinalaman mo doon. Dahil sa Sunday, tutuloy po natin yung ating pinag-aaralan patungkol po sa pananampalataya. And judging and hypocrisy. Judging and hypocrisy ang title po ng message. Pag sinabing judging, ito po ay yung pag-uusga. Hypocrisy o hypocrisy, ibig sabihin po ay pagiging hindi totoo. Okay? Kumbaga, plastic. Plastic. Hindi totoo. Pang-uusga at pagiging hindi totoo. Kung pag-aaral na natin yung background netong Matthew 7, na binasa natin 1-5, ang Pariseo po ang pinatutungkulan dito ng Panginoon. Dahil sila ay umuusga na meron naman silang kasalanang nakatago. Okay? Kasi po, ang mga Pariseo, ang simbahan po nila, ang mga Judaism, sila sana yung pinagkatiwalaan ng Panginoon na siyang sasaway sa mga tao, sa mga kalikuan, kasalanan na ginagawa. Pero ang problema, mga minamahal na kapatid, sila yung nagsasaway, pero may nakatago silang kasalanan sa kanilang puso. Okay? Kaya nga sila napapahiya sila sa harapan ng Panginoon kasi nakikita, nararamdaman ng Panginoon kung ano yung nilalaman ng kanilang puso. Kaya ang madalas na binabangsag ng Panginoong Kristo dito sa mga Pariseo, mga hipokrito. Hypocrite. Diba? At ito namang mga Pariseo, sila yung napipikon. Dahil pinagsasabihin sila ng ganon. Diba? Napipikon. Bakit napipikon? Kasi totoo. Amen? Amen? Kaya nga kung hindi totoo yung binabansag sa atin sa buhay natin, dapat hindi tayo mapikon. Diba? At kung totoo man yung binabansag sa atin na may pagkakasala tayo, oras na para mag-isip tayo. Pero itong mga Pariseo na ito, hindi sila nagigising sa katotohanan. Pagkos, mas lalo nilang pinapatigas ang kanilang puso sa harapan ng Panginoon. Amen? Grabe, mas matigas pa sa plastic, mas matigas pa siguro sa upuan niya na plastic na yan yung kanilang puso. Diba? Hindi na lang basta-basta oro kayo yung tigas sa kanilang puso. Kundi sobrang na tigas ang puso ng mga Pariseo. And kung i-compare natin sa panahon natin ngayon, ganoon na rin ang katigas ng puso ng mga tao. Amen? Alam ko nabalitaan nyo yung Olympics, di ba? Kung paano nila nagkaroon ng corporation doon ng The Last Supper ni Jesus Christ, yung painting ni Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, kung saan yung Last Supper ay ginaya nila, pero mga bakla LGBTQ yung nandoon sa table, okay? At meron pang bata. Amen? So, napakalaking dudusta sa Diyos. Diba? Kaya nga ang daming nagalit. Kahit mga Katoliko nagalit. Okay? Bakit? Jesus Christ pa rin naman yun eh. Pati sila nagalit and yung Samsung nag-withdraw siya ng kanyang sponsor na $1 billion. Binidro niya dahil dun sa ginawa ng Olympics. Paano pa kaya tutuloy yung Olympics kung ang dami na ng withdraw ng mga sponsorship. Diba? So kung nakikita natin, mga minamahal na kapatid, na sobra na ang pag-aalikusta sa Diyos ng tao. Amen? Sobra na. Grabe na. And even
even the Christian nowadays, hindi natin namamalayan, hindi nga natin ginagawa yon, but in our action, pinapakita natin na hindi natin priority ang Diyos sa buhay natin, pinapakita natin na walang silbi ang Diyos sa buhay natin. Amen? Amen? Katulad na lang nito ating prayer meeting, di ba? Hindi nga natin pinagsasabihin ng masamang bagay ang Panginoon, pero nakikita naman sa ating ginagawa. Amen? And that is, yan ang tinutukoy ng Panginoon dito sa mga Pariseo ito. Ang sabi niya, hypocrite. Hypocrite. Mga mapagbalat kayo. Tama ba? Balat kayo. Mapagpanggap kayo. Mapagkunwari kayo. Hindi totoo yung inyong paglilipot. Diba? Yan yung mga Pariseo. Ang gusto na lang nila, power. Diba? Mga Pariseo, gusto na lang nila yung material things. Diba? Nakatingin na sila sa material things. Hindi na sila nagbibigay ng blessing. Amen? Ayun yung ibig sabihin ng hypocrite. Hypocrisy. Diba? Naalala ko nga sa Pastor Fred Dibedo. Gumawa siya ng message. Pharisee in you. Pharisee in you. Diba? Pharisee daw na, ano ba Tagalog mo? Paano ka Tagalog mo? Pharisee na nasa atin. Diba? Pharisee in you. Kasi ang mga Kristiyano, para na tayong Pariseo. Para na tayong Pariseo, mga pinamahal na kapatid. Magsisimba tayo, pero nililipad naman yung utak natin. Hindi tayo nakafocus sa Panginoon. Diba? Alam natin may gawain, pero hindi talaga pupunta. Diba? Kahit alam natin na meron. Diba? Diba? Hindi na natin na ibibigay yung lahat sa Panginoon. Kaya nga, ang bansag ni Pastor Freddy de Vega, Pharisee. Hindi. Nagiging Pariseo na tayo. Minsan, pag binasa natin itong Bible, grabe naman itong mga Pariseo na ito. Pero kung ikukumpara natin sa puso natin, baka magkatulad na tayo ng puso ng mga Pariseo na yun. Amen? So, balik tayo dun sa judgment. Balik tayo sa judgment. Bakit ang tao ay umuhusga? Mga kapatid, bakit kaya ang tao ay umuhusga? Bakit kaya minsan, di ba, ang sarap umusga? Di ba? Ang sarap mag-judge sa isang tao na kung saan nakakagawa siya ng mga bagay na mali. Okay? Na mga bagay na hindi maganda. Bakit kaya minsan, no, ang sarap umusga? Kumbaga, minsan ang sarap pagtawanan yung isang tao. Tama? Minsan ang sarap pagtawanan, minsan ang sarap niyang alipustahin ng isang tao. Diba? Bakit kaya? Dito sa aking pag-aaral, may nakita ko. Una, dahil masarap manghusga. Kung bakit ang tao ay humuhusga? Kasi minsan, masarap humusga. Diba? Masarap na yung isang tao ay kumbaga humusgan mo mula ulo hanggang paa. Okay? Ganyan ang ginagawa ng mga Pariseo. Diba? Lalo higit sa lahat sa Panginoon. Kung paano nila husgahan ng Panginoon simula ulo hanggang paa, simula kaalaman hanggang puso, yan ang panghuhusgan ng mga Pariseo. Pangalawa, dahil merong nakikita. Diba? Kaya naman tayo humuhusga kasi sa nakikita natin. Okay? May nakikita tayong mabuti o kaya naman ay masama. Okay? Alam mo, kahit mabuti ang ginagawa ng tao, huhusga pa rin ang tao. At lalo hindi sa lahat, pag masama, huhusga pa rin. Amen? Diba? Pangatlo, bakit humuhusga ang tao? Dahil sa inggit. Inggit. Diba? Halimbawa, diba minsan sasabihin natin, pag nakita tayo ng taong mas maganda sa atin o kaya mas gwapo sa atin, diba sasabihin natin, diba, tignan mo nga yung taong yan. Alam mo kung sino maganda? Eh, naka-make up lang naman. Diba? Nagkakaroon ng, ano bang tawag doon? Ano tawag doon sa ganung bagay? Insecurities, diba? Dahil sa insecurities mo, nagja-judge ka na tuloy ng hindi magandang bagay. Amen? O dahil nagja-judge tayo, ano nangyari? Nagkakaroon tayo ng kasalanan. Diba? Nagkakaroon tayo ng pagkakasala sa tao at sa harapan ng Diyos. So yan. Bakit ang tao ay humusga? Una, dahil masarap humusga.
Pangalawa, dahil mayroong nakikita, di ba? Yung physical appearance, nakikita natin, kaya nakaka-judge tayo. Okay, pangatlo, dahil sa inggit. Pang-apat, dahil sa pag-aakala na mas mainam tayo kaysa sa iba. Diba? Akala natin, mas magaling tayo kaysa sa kanya. Kaya minsan, husga tayo sa isang tao na yon. Okay? Diba minsan sasabihin natin, lamang lang naman siya ng isang panigo eh. Diba? Pero mas maganda pa din ako dyan. Eh, di ba? Amen? Di ba? Minsan ganyan tayo. Ganyan minsan ang puso ng tao. Ang isipan ng tao, ganyan. So, yun yung mga bagay na yan na hindi magandang panghusga. At panglima, upang mapagtakpan ang sariling kahinaan o kasalanan. Di ba? Yung mga Pariseo, kaya sila humusga kasi may kasalanan sila. Naalala niyo yung kwento na kung saan nahuli nila yung isang babae na nangangalunya. Okay? Nag-a-adultery. Di ba? Nahuli nila na nag-a-adultery at dinila nila sa paanan ng Panginoon. Di ba? Anong sabi ng Panginoon? Kung sino man ang walang kasalanan sa inyo, siya ang unang bumato. Pero nangyari, hindi umalis yung mga Pariseo at wala man lang kahit isang bumato. Bakit? Kasi may tinatago kasalanan yung mga Pariseo. At alam ng mga Pariseo, di ba? Siguro nga kung papalalim mo sa isip ko lang kung papalalim mo yung isip, ang kasalanan ng babae na yun, kasalanan din nila. Adultery. Di ba? Kasi nakita nila yung sarili nila sa babae. Di ba? Minsan, ganyan ang tao. Di ba? Minsan, di ba? Example. Sa senaryo natin, sa panahon natin ngayon, minsan magsasabi, Brad, sister, alam niyo po ba, si ganito, nanonood ng Bini, nanonood ng K-pop, pero ang totoo, siya rin. Di ba? Minsan, gagawa ka ng ganon kasi pagtatakpan mo yung sarili mo. Para hindi mapunta sa'yo yung pagtutuwid at mapunta doon sa isa. Pagtatakpan mo yung sarili mo sa pamamagitan ng kasalanan na ginagawa mo rin. Amen? Diba? Judgment. Mga minamahal na kapatid. Judgment. So, meron pong dalawang uri ng panghuhusga. Hindi lahat ng panghuhusga ay mali. Okay? Hindi lahat ng panghuhusga ay mali. Kaya una, may mabuting panghuhusga. At pangalawa ay mayroong masamang panghuhusga. Yung kanina nabanggit, yun ay masamang panghuhusga. Okay? Example natin. Okay? Sa mabuting panghuhusga, pwedeng ganito ang sabihin ng tao. Sabi, sister, kausapin natin si sister kasi baka hindi niya alam na babaho na yung damit na suot niya para hindi siya mapahiya. Mabuting panghuhusga. Kabila noon yung masamang panghuhusga. Sis, alam mo ba si sister, ang baho, hindi yata siya naligo. Diba? Masamang panghuhusga. Diba? Kumbaga, ikinalat mo na yung mali doon sa isang tao na hindi naman natin alam yung pinaka-dahilan. Okay? Diba? Sa una, pinakita doon na may concern siya doon sa tao at ayaw niya na mapahiya. Amen? Pero doon sa isa, wala siyang concern at ang gusto niya ay may mapahiya siya. Yung tao na yun at may angat yung kanyang sarili. Amen? Sabi po sa John chapter 7 verse 24, John 7:24, judge not according to the appearance, but judge righteous judgment. Mga kapatid, meron pong mabuting judgment o tinatawag na righteous judgment. Okay? Mayroon pong righteous judgment. Kasi kahit ang Panginoon, nag-judge. Diba? Nag-judge siya. Sa atin, sa Israel, nag-judge ang Panginoon. Diba? Sa mga bagay na mabuti o masama natin ginagawa, nag-uusga ang Panginoon ng tama. Okay? Sa tamang pamamaraan, hindi sa mali. Pastor, pwede ba natin gawin na mag-uusga rin tayo? Pwede natin gawin, pero sa tamang pamamaraan. Diba? Sabi nga judge not according to the appearance, but judge
righteous judgment. Ibig sabihin, kung mag-uusga ka, yung tama yung iyong motibo. Hindi yung mali para sa pagkipag-away, para sa paninira, para sa pagpapahiya, yung maling judgment. Amen? Diba? Sabi nga sa salita ng Diyos, hindi niyo ba alam na huhusgahan niyo, tayong mga tao, huhusgahan niyo ang mga anghel? Diba? May righteous judgment. At tayo someday, huhusgahan natin yung mga anghel. Okay? Ibig sabihin, mas mataas yung kapangyarihan na ibinigay sa atin kaysa sa mga anghel. Pagdating yung time na yun, na ibibigay ng Panginoon. Okay? Kasi merong tinatawag na righteous judgment. And dito natin tatapusin. Balik tayo dun sa ating text. Judges chapter 7, verse 1, isa-isayin natin. Para makita natin kung paano tayo mag-judge ng righteous. Okay? Sabi ng Panginoon, kung si Jesus Christ po nagsasalita dito, judge not that ye be not judged. Okay? So kung maaari, huwag ka nang humusga para hindi ka rin husgahan. Diba? Minsan, ayaw natin nakakarinig ng chismis against us, pero tayo, panay tayong chismis. Diba? Okay, kaya sabi ng Panginoon, kung ayaw mo nakakarinig ng hindi maganda sa'yo, huwag mo nang gawin. Okay? Verse 2, for with what judgment you judge, you shall be judged. Sabi, kung ano yung panghuhusga mo sa ibang tao, babalik din yun sa'yo. Ihuhusga rin yun sa'yo. Okay? And with what measure you meet, it shall be measured to you. Again, kung ano yung panukat na ginamit mo, yun yung gagamitin na panukat sa iyo. Amen? So kung ano yung inihusga mo dun sa isang tao, magugulat ka, mararamdaman mo, na ito yung ginawa ko dun. Bakit nangyayari sa akin? Kasi nga, kung ano yung panghuhusga mo sa tao na yun, mangyayari din sa iyo. Lalo kung mali. Diba? Lalo kung mali. And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye? Okay? Diba yung muta? Alam niyo po yung muta? Sabi dito, meron tayong troso sa mata. Ay, troso, yung kahoy. May malaking kahoy daw tayo na nasa ating mata. Okay? Ang nakikita natin yung muta ng ating kapwa. Yung muta. Pero yung troso sa ating mata, hindi natin nakikita. Okay? Alam nyo, minsan yung mga mahilig manghusga, mas malaki yung nasa mata nila. Ano ibig sabihin? Mas malaki yung kasalanan nila, yung karumihan nila, kaysa sa doon sa tao yung husgahan nila. Mas malaki. Amen? Diba? Sabi doon, nanguhusga pero hindi mo nakikita na mayroong kang troso sa iyong mata. Or how wilt thou say to thy brother, let me pull out the mote out of thine eye, and behold, the beam is in thine own eye. Diba? Aalisin ko yung muta sa mata mo, pero hindi mo maalis yung muta na yung troso na nasa mata mo. Okay? Sa verse 5, thou hypocrite. Diba? Sabi ng Panginoon, thou hypocrite, first cast out the beam out of thine own eye. Righteous judgment, tingnan niyo po. Alisin mo muna yung troso na nasa mata mo, and then thou shalt see clearly to cast out the mote out of thy brother's eye. So, hindi masamang mag-judge kung righteous. Ano sabi sa huli? Alisin mo muna yung troso na nasa mata mo bago ka mag-gusta dun sa kapatid mo. Okay? Kasi pag nakita mo na ako rin pala may ganun akong kasalanan, ako rin pala may karumayan din pala ako sa puso ko, sa isipan ko. Ngayon, pag nalaman mo yun, magkakaroon ka ng humbleness sa sarili mo. Okay? Magkakaroon ka ng humility sa sarili mo na nakikita mo na dapat pagkakausapin mo siya ganito. Sa tamang paraan, sa tamang paghusga, na hindi siya masasaktan, na hindi siya ma-offend, pagkos may encourage ko siya. Amen? Amen? Pinag-uusapan dito magkapatid sa Panginoon. Magkapatid. Sa pamilya, magkapamilya ang pinag-uusapan dito. Amen? Ibig sabihin, tinuturo ng Panginoon yung pagiging maayos na magkakapatid sa Panginoon. Tinuturo ng Panginoon
Diba? Na minsan nagkukulang tayo sa Panginoon. Minsan, yung kapatid natin, ganun din, at the same time, diba? Merong righteous judgment. Diba? Kausapin natin yung kapatid kung ganito yung nagagawa niya. Kausapin natin, ipanalangin natin yung kapatid kung ganito yung nagagawa niya. Amen? At kung may pagkakataon man na yung kapatid na yon na yung kanyang panguhusga ay hindi niya nakikita yung troso sa kanyang mata, diba? Bigyan natin siya ng isang pagkausap na maayos para makita niya yung kanyang ginagawa at hindi mga magandang bagay. Amen? Yan po yung judging and hypocrisy. Okay? Mag-judge tayo ng maayos na judgment lalo sa ating kapwa. Magbigay tayo ng maayos. Lalo payo, diba? Maayos na payo sa ating kapwa sa ikatitibay, sa ikatatag ng pananampalataya ng isang tao. Tayo po manalangin. Nakilang Diyos, salamat po sa paalala niyo po at kung saan ay dapat namin ayusin ang aming mga sarili at lalo po sa pagtingin namin sa aming kapwa, kapatid na minsan may mga pagkakamali kami, may mga pagkukulang kami, at naway makita namin ito sa ating sarili. Sa ngayon, magkaroon kami ng pagpapakumbaba na maituro ang mga bagay na sa kapwa namin kapatiran na upang may ayos niya ang kanyang buhay at ang kanyang sarili. Naway, Panginoon, bigyan niyo po kami ng puso na mapagmahal sa aming kapwa, sa aming mga kapatiran. Patuloy niyo pong pag-alagi ng pagmamahala namin, Panginoon, bilang isa dito po sa iglesia na pinagkatiwala ng isa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoon sa Kristo, Diyos na kapagligtas. Amen. Amen. Praise God. To God be the glory. Yan. Yung ating po pinag-aralan ay iniisa-isa po natin yan dito po sa Book of Matthew para po makita natin. Kasi nakita ko po dito yung turo ni Jesus Christ. Yung disipulo niya, inayos niya yung character. Inayos ni Jesus Christ yung character ng mga disipulo. Bago pumasok yung Book of Acts, doon na talaga sila kumilos. Kumaga dumaan muna sila sa training bago yung pumasok ng Book of Acts. Okay? Kasi samot-sari ang kanilang makapaharap ay napag-uugali. Kaya, worth it naman yung ginawa ng Panginoon sa Kristo. Kasi yung mga apostol, napakaganda ng ministry. Yung first century church, yung sila na yung humawak ng gawain ng Panginoon. Okay? So, yun po. At sa atin dito, kailangan ganun po para maging maayos po yung pag-handle natin sa gawain po ng ating Panginoon. Okay? At yun po, dako po tayo sa ating po mga pananalangin. Bago po yan, meron po ba kayong mga special prayer request? Sa bawat isa po sa atin, special prayer request. Bago po yung prayer natin mamaya. Meron po ba kayong special prayer request? Kung pinag-pray talaga ng matindi sa Panginoon. Okay. Wala po? Wala kayong special prayer request? Okay, so wala. Mamaya sa ano natin, sa ating yung magkakapartner na prayer. At pray natin na ang mga karamdaman, may mga karamdaman ngayon, no? Ang pagpapagaling ng Panginoon sa may mga karamdaman. Ay panalangin natin. Ayan, si Sister Rosales, nagagaling sa sakit, panalangin natin. At sino po may mga karamdaman? Ayan, si Sister Mirna, kanyang kalusugan din. Kay Sister Jen, si Nathan, Si Yuki po. si Yuki may karamdaman. Opo, di po siya makaputi. Hindi siya makadumi. Okay? Sino pa? Si Nathan, si Amara, ano po may karamdaman sila. Okay? Ayan, mag-pray natin yung mga karamdaman sama natin sa prayer. At ako rin sama niyo sa prayer. Sinong ilang linggo ko nang nararamdaman yung dito ko. Pinipintig siya. Akala ko, hindi ko alam,
is ko high blood o low blood, pero di naman ako naibigan. Kaya naisip ko baka stress. Stress kasi ang sakit niya nung nakaraan, ang mga nakaraang gabi, 3 weeks ko yung nararamdaman. Ang sakit niya talaga dito, tumitintig siya dito sa likod ko. Hindi naman ako naibigan. Pero stress po yata ito, tumitintig siya. Parang may tumutusok na karayon yung sakit niya. Pero okay naman na ngayon kasi nung nakaraan, nagpahinga ako. Natulog ako ng hapon, natulog ako. Tapos natulog ulit ako kinabukasan ng hapon. Kaya yung nawala, sabi ko, stress na. Dahil nga sa stress. Tapos parang namamanid yung dito ako na yung tangan. Namamanid. Stress. Yan, kasi di ba yung preparation natin ng anniversary? Yung preparation natin ng anniversary, nakakapagod and yung sa kakaisip. Kaya yun, sama nyo rin ako sa prayer. Pero ngayon, salamat sa Panginoon na okay na. Kasi nagpahinga ako. Nung Lunes, tsaka nung Martes, natulog ako nung kala ko ako yun may stroke ako kasi dito ko namamanhid eh. Tapos nag-pray na lang ako, Lord, wag mo na ako kunin. Sabi yun. Okay, yan, pag-pray natin. Sister Sally, Sister Lena, ako, si Yuki, si Nathan, si Amara, Sister Jen. Okay. Yan, so, sino pa? Wala na? Yan. Pag-pray natin, mahalaga ang kalusugan, kaya alagaan natin yung ating kalusugan. Sige po, kung wala na, pag-pray muna tayo in general bago yung ano natin. Paikot po tayo mga kapatid, paikot tayo. Bago po yung partner natin para sa personal. Ito po na in general. Okay, sige ba? Ito tayo mga kapatid. Ito tayo. Okay, ang general prayer natin, pag-pray natin ang Israel, kaligtasan ng mga Philippines, and yung world evangelization, world missions, pag-pray din po natin. Maging yung mission po dito sa local, pag-pray po natin. Ulit ko lang yung yung evangelism program natin, ipag-pray natin sa reading, Bible studies, and children ministry. Yan. So this coming Sunday, meron na po tayong afternoon service. Kaya maghapon na po tayo dito mga pinamahal na kapatid. Yung afternoon service natin,
natin na meron din tayong invite na mga unbeliever. Okay? Meron po tayong ma-invite na unbeliever. And sana po sa pamagitan nito ay magbunga tayo. Magbunga. Okay? Kasi dapat po ano tayo eh. Dapat mga kapatid, ang church paparami talaga yan. Paparami. Hindi yung may nababawas man, pero mas marami dapat po. Okay? Mapadami po tayo dapat, hindi yung kundi. Kaya yan, ang prayer nyo po ay kailangan po natin ang pagkakaisa. At syempre, yung pagtutulungan din po natin para yung gawain po ng Panginoon. Lumago po. Kaya Sunday, meron na po tayong afternoon service. Tapos mag-invite po tayo ng mga unbeliever para makadala sila. And yung mga tao na yan, turuan natin sila as part ng ating and the purpose of us ng Christian Baptist Church. Okay, so hindi tayo nasa gawain ng Panginoon na walang purpose. May purpose kung bakit tayo nandito. At ang isa sa purpose natin ay lumago. Maglumago at magbunga. Okay, growth and fruit. Karoon tayo ng bunga. So yan, prepare nyo na po yung sarili nyo sa Sunday. Mag-ipon ng lakas sa Sabado. Matulog ka agad ng Sabado para buong linggo ng gawain bibigay natin sa Panginoon. Okay? Yan po. Magandaan natin yung Sunday para hindi tayo puyat ng sa gawain ng Sunday. Yan, yung prayer meeting natin, pahalagaan natin yan. Lagi rin tayo tumalo. Yan. Itong church natin building, pag-pwede natin sa Panginoon. Pagkalog sa atin ito. Ang prayer natin dito, yung may-ari, siya ay pumayag na tulugan natin ito. Tulugan natin. And then, yan. Sa August 25 ay Youth Anniversary. Baptist Youth Ambassadors Anniversary. Ang preacher po niyan ay si Pastor Ariel Balmaceda. So, sa hapon po yung magaganap 1:30 ang start. Gagawa kami ng program dyan ni Brother Lex. Tapos, lagi po tayo nandito na. Kahit hindi youth na dito. Para i-welcome naman natin yung pastor na regalo dito sa atin. Yung mensahe, siyempre, para sa ating din po yung mensahe. And yung pag-ipon ay pakolektahan ni Ate Sam. Sa youth yung Ate Sam, mangungulit ka talaga. Kasi pag di ka nangulit, hindi yan tapos, si Sister Sally po, siya ang mangungulekta sa anniversary. Bali, ito po linggo, ililista nyo na po kung yung commitment po nila sa labig sa pastor, labig sa food, and yung other expenses. Tatlo po yun. Labig sa pastor, labig sa pastor, food, and other expenses. Tatanong nyo po yung bawat isa sa mga member kung magkano yung kanilang commitment po sa tatlo po ba yun. Ako na, para po sa anniversary. Bali kayo na po yung mag-collect up linggo-linggo po. Para ma-remind sila. Ma-remind po yung bawat isa. Okay. Tapos, Ate Noemi po yung siya po yung magkakaroon. Kaya, yan. Okay. So, yan po muna yung ating pag-pray.
bansa, ang ating presidente, ang ating gobyerno at tigil ng Panginoon sa mga katiwalian. Pray natin sa Panginoon. Sige po, tayo po lumapit na sa Panginoon na sama-sama mga kapatid. Tayo po manalangin. Dakila naming Diyos, makapangyarihan at mapagpala. Aming Ama, kami po ay may pagpakumbabang lumalapit po sa inyo. Humihiling po sa inyo, Panginoon, at dumadalangin. Unahin po namin, Ama, ang pagkilos niyo po sa aming po mga panalangin. Kalooban niyo, nawa aming Ama, ang siya pong maganap, Panginoon, sa aming po mga pananalangin. Dakilang Diyos, nilagapin po namin sa inyo sa oras na ito ang kapayapaan po ng bansang Israel. Paligtasin ng mga Hudyo na sila po ay makakilala sa inyo, Panginoon. Maging Ama ang pagpapalaganap at pagpapadala mo ng mga misyonary sa iba't ibang panig ng mundo, at dito rin po sa aming bansa, Panginoon. Mag-equip ka ng mga preachers, mga missionaries, mga pastor, na kung saan sila ay handa sa pakikipagbakas, pagpapalaganap ng inyo pong ebanghelyo, buhay man ang nakataya, Panginoon, sa pagpapalaganap ng inyo pong salita. Unahin po namin ang pag-igos niyo po, Panginoon, ngayon sa aming bansa, proteksyonan niyo po kami mula sa gawa ng kaaway, ng mga masasamang hangarin sa aming bansa. Sawayin po ninyo ito, bigyan niyo po ng talino ang aming presidente na siyang mangunguna, Panginoon, sa amin upang maproteksyonan po ang aming bansa. Sawayin niyo po ang mga gumagawa ng katiwalian, ng korupsyon, Panginoon. Pigilan niyo po, Panginoon, at yung mga patas na sinusulong na kung saan ay dudungisan ang moral ng aming bansa. Ito po ay pigilan ang pagpasa ng SOGIP, Panginoon. This is immorality, Panginoon. Ito po ay karumihan. And kami po bilang isang Baptist, isang Christian, kami po ay naninindigan, Panginoon, na hindi po kami a-agree sa mga kondisyon ng batas na yan. Kaya nawa pigilan niyo po pagpasa ng batas na ito. Maging Ama yung pagpasa ng batas ng divorce, Panginoon. Ito rin po nawa, ipigilan, sapagkat hindi po maganda ang panukala nito. Ito po yung pagsisira sa pamilya ng Pilipino at pagpapakita sa mga kabataan na kung saan hindi seryosohin ang buhay ng pag-aasawa, na kung saan babuyin ang buhay ng pag-aasawa, Panginoon. Kaya pigilan mo ito. Ito rin po ay karumihan at hindi po ito maganda, Panginoon. Maging ang mga Kristiyano ay maapektuhan sa bagay na ito. Maaaring yung mga Kristiyano ay kanila rin kunin, Panginoon, kanila rin gawin yung bagay na ito. Kaya itong mga maruruming batas na ito ay wag niyo pong pabayaan na makapasa sa aming pong bansa, Panginoon. Tulungan niyo po tumindig ang mga matutuwid na tao sa aming pong gobyerno, Panginoon. Kung sa gayon ay hindi po makapasa at hindi po makapasok ang mga batas po na ito. Tulungan niyo po ang aming bansa at dakilang Diyos. Kami po ay nagpapakumbaba sa inyo. Patawarin niyo po kasalanan ng aming bansa, aming Ama, ang karumihan ng aming bansa. Mahabag po kayo sa mga tapat sa inyo, sa mga Kristiyano, mga mananampalataya. Mahabag po kayo, Panginoon, dakilang Diyos sa amin. Panginoon, nilapit din po namin ang evangelization, Panginoon, dito po sa Macedonia Faith Christian Baptist Church, ang Soul Winning Bible Studies Children Ministry. Aming Ama, pagpalain niyo po ito, Panginoon, yung mga areas ng Soul Winning. Pagpalain niyo po ito, Panginoon, panaganapin niyo po ang Ebanghelyo, Panginoon. Meron man kami panghihina, Panginoon, physically, emotionally, mentally, Panginoon, and financially. May mga kailangan kami, ngunit nawa hindi ito maging hadlang upang itigil namin ang paghahayo namin, ang soul winning, ang pagkakalat ng salita, ang Bible study, ang children ministry, Panginoon. Hindi po namin ito itigil at dalayan po namin ang pagbubukan nito sa mga ministry na ito, Panginoon. We are praying din po sa lugar ng Badyang Pilipinas na, Panginoon. Kalungkutin niyo po ang puso ng mga tao doon, Panginoon, ng mga magulang, ang mga kabataan. Dalayan po namin na matanggap nila sa kanilang puso ang tagapagligtas ng kanilang buhay, ang Panginoon sa Kristo. Hindi doon din po sa staffers, sinapit po namin ang lugar na yun na sila rin po yung
bisita at makakilala sila dito po sa may bukid, Panginoon. Kayo pong kumilos at makakilala din po sila sa inyong Panginoon. At pati sa mga lugar pa na pinupuntahan namin, maging dito po, Panginoon, sa lugar ng PCA sa may GK, bukas po ay pupuntahan po namin, survey po namin ang lugar, mag-Bible study kami, mag-children ministry. Dalayan ko po, Panginoon, na pagsama niyo po sa amin, nang sa gayon, ang gospel ay mapakinggan nila at matanggap nila sa kanilang puso, Panginoon, ang kaligtasan. At ako rin po nananalangin ng bunga, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon, kahit isang kaluluwa, Panginoon, na siyang madala po dito sa gawain at siyang magpapatuloy, Panginoon, magiging pastor, magiging Bible woman, magiging missionary, Panginoon, ay madala ko po, Panginoon, sa inyo pong gawain. Madala po namin at sila po yung aming mapagtulungan. And we are praying, God, na bawat isa sa amin, magkaroon kami ng compassion, na magbigay kami ng 3 gospel tracts every week, at mag-solving kami kahit isang kaluluwa, bawat linggo, Panginoon, na sa gayon magampanan namin yung assignment, yung Great Commission, na siyang ipinagkatiwala po ninyo sa amin. At Panginoon, dalayan ko po, provision niyo po sa evangelism namin. Kami po yung nagpapakain sa mga bata, gumagastos kami, humihiling po kami ng inyong pong provision, ng inyong pagpapadala, Panginoon, para po sa mga gawain po na yan. Lord, dinalapit din po namin ang prayer meeting. Nakakalingkod man, Panginoon, na walang iba, ngunit, Panginoon, masaya kami sapagkat higit kami sa dalawa. Narito kami kasama-samang nananalangin at inilalapit namin sila, Panginoon, sila na mga wala. Sa susunod na makasama po namin sila, Panginoon, at ng Diyos na ito'y kumilos at naway maramdaman nila sa kanilang puso kung paano minamahal nila, Panginoon, minamahal namin ang sanlibutan, minamahal namin ang trabaho, minamahal namin ang paaralan. Panginoon, naway ganun din po, mahalin ka namin, mahalin namin ang gawain, mahalin namin ang pagpunta sa inyo pong gawain, Panginoon, sa prayer meeting, sa worship service, Panginoon, mahalin po namin. Kung darating na linggo, meron na po kami afternoon service. Salamat po sa pagpapahintulit niyo po na ito po ay maganap. Dalayan po namin ang katagumpayan, Panginoon. Pagkilos niyo po, alisin niyo po sa amin ang espiritu ng katamaran, ang espiritu, Panginoon, ng puyat, ng pagod. Alisin niyo po siya sa amin. Magpapagandaan po namin. Sabado pa lang ang araw ng pananambahan ng Sagar. Meron kaming buong lakas na siyang iaalay namin sa iyo sa araw po ng linggo. Hindi man po, Panginoon, na ibibigay namin. Ngunit naway sa mga oras na iyan, ibigay namin ang aming buong buo, ang aming lahat para po sa inyo, Panginoon. Dahil po namin na kayo po magpadala ng mga bisita, Panginoon, ng mga tao, mga unbelievers. Hinihiling ko po, Panginoon, sa mga kapatiran na narito na bawat isa sa amin magdala ng isang kaluluwa nang sa gayon sila ay makakilala sa inyo, Panginoon. Mag-invite kami, Panginoon, ng mga kaluluwa. Nandiyan sa labas, maraming tao, madala namin sila upang makapakulit sila ng gospel, Panginoon. At magkaroon din ito ng bunga at sila po'y sumunod sa inyo, Panginoon, magpatuloy, sumunod sa tulig ng bautismo at hanggang sila po'y makapag-ministeryo, Panginoon. Kasama namin, Panginoon, at magiging sa kami sa inyong pong gawain. Bless you po, dakilan nyo sa mga gawain, basbasan nyo, sapagkat kung hindi sa pamagitan ng pagkilos ninyo, Panginoon, hindi po mangyayari, hindi po magaganap at hindi magtatagumpay ang mga gawain po na yan. Panginoon, inanapin din po namin ang mga pangangailangan po dito sa gawain. Dahil kung siya nakakita ng mga pangangailangan po namin, ng mga bills na dapat bayaran, Panginoon, salamat sa provision nyo at patuloy nawa kayo siya magkaloob sa mga pangangailangan po namin. Lord, dinalapit po namin ang building na ito, ang lupa na ito, ibigay niyo po ito sa amin, Panginoon. Yung may-ari na may umayos sa kondisyon na aming mapag-uusapan. O kung may mas maganda kang plano, Panginoon, yung nawa siya ang maganap. Ngunit hinihiling namin, bigyan niyo po kami ng building, bigyan niyo po kami ng lupa, na kung saan yung po kami makapag-ipon ng malaya, ng masaya, Panginoon. At gagawa po namin yung mga bagay na dapat namin gawin para po sa iyo po, Panginoon. Dakilang Diyos, nalapit din po namin ang youth anniversary is coming August 25. Pagpalain ko po ito, Panginoon, kayo po mag-provide sa pangangailangan at ang mga bisitang manimitihan, Panginoon, mga kaklase, mga kabataan
naway mag-invite po ang bawat isa. Maging Ama, sa darating na August 21, ang youth revival na magaganap doon sa may lugar ng sa Pangalan Pangarap, sa Bethsaida Christian Baptist Church. Naway Panginoon, ito po ay inyong pagpalain at makadalo kami, Panginoon, tulunugin mo, makapag-ipon po kami ng pamasahe, makapag-ipon po kami ng registration ng sarili, makatulong po kami doon sa gawain para po sa pag-ambag ng sa pagkain po ng mga gastos po nila, Panginoon. Loobin niyo po, Panginoon, andito niyo po gagawin ang pagpapala ang bawat isa ng sabi matutunan po ang mga pangangailangan po na yan. Ng Diyos, nilapit ko rin po sa inyo ang bawat mga kapatiran, simula po sa mga kabataan, Panginoon. Naroon po sila yung revival ng Sunday sa mga kabataan. Ngunit nakakalungkot, Panginoon, na hanggang sila ay wala dito po sa gawain. Ngayon sila naman ay may pagkakataon na makapunta. Panginoon, naway paalala mo sa kanila yung mga ginawa mo sa kanilang buhay. Yung kaligtasan, Panginoon. Yung revival na nagsimula pa dito sa Macedonia, nagkaroon ng anniversary, nagkaroon ng revival na ng Pastor Ayon at Panginoon. Naway Panginoon, paalala niyo po sa kanila yung mga pangako nila sa inyo. Yung mga commitment nila sa inyo, Panginoon. Na kahit nag-aaral sila, nandun pa rin yung oras nila sa inyo, Panginoon. Dakilang Diyos, tulungan niyo sila na yung oras nila mamanage nila. Sapagkat meron naman talagang oras para sa iyo. Yun nga lang ay ginagamit nila sa mali, Panginoon. At hindi nila naiayos yung paggamit ng tamang oras. Naway Panginoon, paalalahanan niyo sila itong mga kabataan nito. Huwag naway magtumigas sa kanilang mga puso. Sapagkat ang inyong pagkilos ay hindi maganda. Sa mga taong hindi sumusunod, kami po'y ligtas na, kami po'y mananampalataya na. Naway kami po ay maging matibay, matatag. Meron kaming base ng Panginoon na binigay mo na sa pamagitan ng iyong salita. Tulungan niyo daw ang mga kabataan na ito, malagpasan nila, maging matibay sila, Panginoon, sa mga challenges sa buhay. Kayo po pumilos sa aming Ama. Naging Ama sa mga adult, Panginoon. Tulutan niyo ang pagiging karapatan ng bawat isa. Sa mga young professional, Panginoon, tulutan niyo po katapatan po sa bawat isa. Patuloy kami magkaisa sa kanalaganap ng grupong Ebanghelyo sa lugar na ito. Sa ikatitibay, Panginoon, may mga kinakaharap na mga pagsubok, challenges, Panginoon, ang bawat isa. Ngunit, Panginoon, naway makita namin na yung mga challenges na yan ay hindi para kami ay bumagsak, hindi para kami ay tumigil, huminto, magpuros upang kami lalong mahamon na magpatuloy sa inyo, Panginoon. Sapagkat, sabi mo sa inyong salita, walang hamon, walang pagsubok na ibinigay mo sa amin, na hindi namin makakayang lagpasan. Pagkos lahat ang binibigay niyo po na ay kaya namin lagpasan. Kung hindi man namin ito maharap, Panginoon, malagpasan ang mga challenges na yan, nariyan ka, kayong tutulong at gagabay po sa amin. Tulungan niyo kami, Panginoon, maging matibay ang aming pananampalataya, maging matatag, sapagkat dito sa mundo, ang mga pagsubok ay natural. Ang mga challenges, ang mga hamon, mga afflictions ay natural. Kaya naway makita namin, Panginoon, na ang aming pananampalataya ay patuloy na sinusuko. Salamat po, Panginoon, sa gabi kong ito. Dalayan po, Panginoon, ang buong church ng Macedonia. Maging tapat kami hanggang sa araw na kami ay dumisa sa mundo ito. Maging tapat kami kung kami man po iabutan ng rapture, Panginoon. Matagpuan kami tapat na naglilingkod sa inyo at hindi po kami nagbabaliwala, Panginoon, sa gawain na pinagkatiwala niyo po sa amin. Dito po sa mundong ito, tatanggap kami ng mga medalya, ng mga tropeyo, ng mga parangal, ngunit panandalian lang at tumukupas at nawawala at nakakalimutan. Ngunit dyan sa langit, Panginoon, naway ito'y maging encouragement namin na lahat ng ginagawa namin dito sa mundo na para sa iyong kapulihan, para sa iyong gawain, lahat ay may gantimpala at ito po ay aming aanihin ng for eternity ng pangwalang hanggan. Naway yun ang makita namin, Panginoon. Hindi kami tumingin sa mga achievements dito sa mundo.
evening ito. Tumingin kami, Panginoon, sa pangyayari po sa hinaharap, sa future. Magkaroon kami, gamitin namin ang aming isipan na makita namin yun sapagkat binigay mo yun sa amin. Tulungan niyo kami, Panginoon. Kami nagpapasalamat sa galing ito, sa sama-sama namin panalangin. Pagpalain niyo po mga kapatiran na narito. Bless niyo po, may nakaramdaman kayo po siya magpagaling. Huwag po magkaloob sa mga pangangailangan na ng Diyos. Huwag niyo po pagkilangin, Panginoon. Pagpalain niyo po ang katapatan namin, Panginoon, ng negosyo, trabaho. Pagpalain niyo po ang katapatan po ng bawat isa po, Panginoon, sa amin. Kayo pinakakita, kayo nakasalisip ng aming mga puso. Paranas po sa amin ang inyong presensya, pagmamahal, ang pagpala ng naayon po, Panginoon, sa katapatan na ginagawa po ng bawat isa sa amin. Ngayon po, binabalik namin sa iyo lahat ng kapulihan at ang pag-iingat din po ang ginagawa niyo po, Panginoon, sa bawat isa. Sa pangalan ng Panginoon sa Kristo namin, Diyos, na kapagligtas sa aming buhay. Ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Praise God. God be the glory. Ngayon po, dapat po tayo sa grupo ng pananalangin. Pagkatapos po nun, ano na po tayo? Dismiss na po tayo. Sige po. Prayer po tayo.